Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa araling ito, tatalakayin natin ang pagpupunyagi ng mga Espanyol na maangkin ang ating bansa. Pag-aaralan natin ang mga ekspedisyong ipinadala ng Hari ng Spain upang maisagawa ito at ang nagawa ng ekspedisyon ni Magellan sa larangan ng panggagalugad at pagtuklas ng mga bagong lupain. Okay, last time pinag-aralan natin yung aralin na ito. Para maalala ninyo, balikan muna natin. Okay, last time pinag-aralan natin yung ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Sino nga ba si Ferdinand Magellan? Okay, si Ferdinand Magellan sa Portuguese, siya si Fernão de Magalhães at kapag naman sa Espanyol, siya si Fernando de Magallanes. At sa wikang Ingles, ang pangalan niya, Ferdinand Magellan. Si Ferdinand Magellan ay isang explorador na Portuguese na kung saan naglalayag para sa Spain at siya ay pinanganak sa Portugal. Mamaya malalaman natin kung bakit naglalayag siya para sa Spain pero siya ay ipinanganak sa Portugal. Okay. Si Ferdinand Magellan din po ay nakipagdigma sa Africa, Malacca at Timog Silangang Asya. Dahil po dyan, may pilay at sugat siya na iniinda noong dumating dito sa ating bansang Pilipinas. Okay, nagkaroon siya ng sugat dahil natamo niya yon sa pakikipaglaban sa mga Moor sa Morocco noong 1513. 8 taon bago niya narating ang Pilipinas. Okay, hindi naman talaga dito pupunta si Magellan sa Pilipinas. Pupunta talaga siya sa tinatawag na Spice Island. Yan yung pupuntahan ni Magellan. Okay, nung panahon na yon, si Ferdinand Magellan ay kinukomisyon lamang ng hari ng Portugal or inuutusan. Ngayon, sa pagbalik niya sa Portugal, iminungkahi niya sa hari na pwede siyang makadiscover ng mga bagong daan papunta sa silangan gamit yung daan na kanluran. Ngayon, hindi pumayag yung hari ng Portugal na si Haring Manuel. Kasi nga, kung maalala ninyo, meron silang kasunduan ng hari ng Spain noon na tinatawag na kasunduan sa Tordesillas at Saragossa. Kaya ang ginawa ni Ferdinand Magellan, nagpunta siya sa Spain at doon siya humingi ng suportang pinansyal. Ngayon po, nung pumayag po yung hari ng Spain, doon na po nagpapalit ng pagkamamamayan si Ferdinand Magellan. Dati siyang Portuguese, ngayon po siya na ay isang Espanyol. Okay. Yan po, si Haring Manuel, siya yung hari ng Portugal na kung saan hindi siya pumayag sa mungkahi ni Ferdinand Magellan. Okay, ngayon lumapit siya kay Charles V, yung hari ng Spain. Ngayon, nung pumayag na si Charles V sa kanyang hinihinging suporta, nagpapalit na siya ng pagkamamamayan bilang isang Espanyol. At ngayon po, binigyan siya ng 5 barko. Para yung 5 barko na to, ito yung magagamit niya sa kanyang paglalayag. Okay, yung mga barko noong unang panahon, meron niyang mga pangalan. At yung 50 barko na binigay sa kanya ay, una po yung Trinidad. Yung Trinidad po, ito po yung pinakamalaking barko na kung saan dito siya sumakay kasama yung historiador na si Juan Sebastiano Elcano at saka si Antonio Figapetta. Kasama din niya yung kanyang bayaw na si Duarte Barbosa at isang haring Franciscano, isang alipin at 250 na tauhan. Bukod dyan, binigay din yung barko na may pangalang San Antonio, Concepcion, Santiago at saka Victoria. Yung 4 na barko na yan, syempre, meron din pong mga taong namumuno sa sasakyan na yan. Okay, noong Setyembre 20, 1519, umalis na sa Spain sila Magellan papunta sa Moluccas gamit ang pakanlurang ruta dahil naniniwala siya na bilog ang mundo. Okay, kapag nagtagumpay si Magellan sa kanyang ekspedisyon at marating niya ang Spice Islands, ang karangalan na ito ay mapupunta sa Spain. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nagsimulang maglayag at magdiskubre ang mga Espanyol sa buong mundo.
Okay, gamit ang mapa, may mapa dyan sa may book ninyo sa page 162. Okay, umpisa niyang natawid yung Atlantic Ocean mula sa Africa at narating niya ang Brazil. Ngayon, nung nasa Brazil na siya, nagpunta sila sa gawing timog hanggang marating nila ang dulong kontinente ng Timog Amerika. Ngayon, habang binabagtas nila ang dagat, kung saan wala silang kaalam-alam kung ano ang kinahihinatnan ng kanilang mga buhay, ang ilan sa kanilang kasama ay nagduda na kasi parang wala nang nangyayari. Okay, kahit na maraming nangyari sa kanilang ekspedisyon, tinuloy pa rin ni Magellan yung kanilang paglalayag. Ayun, sa pagpapatuloy ng kanilang paglalayag, narating nga nila ang Pacific Ocean. Ayan, yung Pacific Ocean po, hango sa salitang tahimik o kalmadong karagatan. Dati, tinawag itong Strait of Saints at kalaunan, ito ay naging Straits of Magellan. Okay, ngayon po, yung barkong Santiago, nung dumaan sila sa Pacific Ocean, nasira po dahil sa malakas na bagyo. Yung San Antonio naman, dahil sa takot, bumalik siya sa Spain at hindi nagtagumpay ang kanyang eksplorasyon. Okay. Noong pong March 6, 1521, tandaan po yung date na yan, ito na po yung narating nila ang Islas Ladrones or Island of Thebes. Bakit tinawag na Island of Thebes? Kasi nga, yung mga nakatira doon na Chamorros, pag sinabing Chamorros, ito yung tawag sa mga katutubo na naninirahan doon sa may Islas Ladrones, na kung saan yung mga bangka nila na nandun sa may barko nila ay ninakaw. Okay, dun din sa paglalakbay nila na yon, bago marating yung Islas Ladrones, napatunayan nila na hindi totoong ang Pacific Ocean ay kalmado at maliliit na karagatan dahil dun sa karagatan na yon, namumuo yung mga bagyo. Okay, noong March 16, 1521, ito po yung time na kung saan finally narating na nila ang Pilipinas. At ito po, nakita nila yung kabundukan ng Samar. Okay, yung Samar po, unang isla. Tandaan niyo ha, Samar po yung unang isla na nakita niya sa Pilipinas at ang kanyang mga kasamahan. Ngayon po, yung Samar po, pinangalanan nilang Islas de San Lazaro. Dahil nung time na yon ay piyesta po ni San Lazaro sa kanilang bayan sa Spain. Okay. Next po, pagkatapos nilang manggaling sa Samar, dumako na po sila sa Homonhon. At yung Homonhon po ay isang bahagi o isla sa Leyte. Okay, nung time na yan sa Homonhon, dyan na sila nagtayo ng tolda para sa mga tauhan na may sakit. Kung mapapansin ninyo, hindi po sila nagtagal sa may Samar. Kasi sa Samar po ay dumako na sila patungo sa Homonhon para magtayo ng tolda. Okay. Okay, pagkatapos nun, nagpunta na sila sa Limasawa. Okay, yung Limasawa po ay matatagpuan sa Leyte. Pagdating po sa Leyte, dyan po sila winelcome mabuti ng mga taga Limasawa at tinanggap ni Raha Colambu. Si Raha Colambu po ay isang leader ng Limasawa, Leyte. At si Raha Colambu po ay nakipagsanduguan kay Magellan upang ipakita ang kanyang lubos na pagkakaibigan. Okay, tinalakay natin dati, nakipagkasundo ang isang tao sa isang tao, ibig sabihin, lahat ng mapag-uusapan nila ay sagrado o di kaya ay bawal baliin. Okay. Tapos, dito din po sa Limasawa, naganap ang unang misa noong Marso 31, 1521. At ang pari po na nanguna doon ay si Padre Pedro de Valderrama. Okay, noong April 14, 1521, naganap naman yung isang misa sa Cebu at nahikayat ang mga Cebuano na magpabinyag at maging Kristiyano. Isa na po dyan sa nagpabinyag ay yung mag-asawang Raha Humabon at si Hara Amihan. Okay. Si Raha Humabon po ay isang leader ng Sugbo o Cebu ngayon. Siya po yung una sa mga katutubo na hari ng Pilipinas na naging Kristiyano.
Okay, pagkabinyag sa kanya, pinangalanan siyang Carlos. Bakit po Carlos? Kasi nga po, bilang parangal sa susunod na hari ng Spain na si Prinsipe Carlos. At ang kanyang asawa naman, si Hara Amihan, pagkatapos ng binyagan, pinangalanan po siyang Juana. Yung Juana po ay nanggaling po sa pangalan ng nanay ng Spain, ng hari ng Spain. Okay. Bukod doon, hindi lang yung dalawang mag-asawa yung nagpabinyag, kundi maging yung 800 na Cebuano ay bininyagan din. Ngayon po, pagkatapos ng binyag na yon, nagtayo ng krus si Magellan. Yung krus na yon, galing po siya sa Spain. Yung krus na yon, simbolo ng pagsakop sa Pilipinas sa ilalim ng pamahalaan at simbahan ng Spain. At bukod doon, binigyan din po ni Magellan si Hara Amihan o si Juana, yung asawa ni Raja Humabon, ng isang Santo Niño de Cebu. At yung Santo Niño de Cebu po na yon ay isang imahe ng batang si Jesus na tanda ng kanilang pagkakaibigan.